Babala ang mga OFWs, mag-ingat kayo sa modus na to para di kayo mapapahamak. Dahil may isa tayong kababayan na isang Pinay ang bigla na lang inaresto ng mga kapulisan sa araw mismo ng kanyang flight pauwi sa Pilipinas. Tulungan niyo yung asawa ko na si Maria Rosel Fuentes. Wala po siyang kasalanan. Isa sa pinakamasayang araw ng mga OFWs ay yung pauwi na sila sa Pilipinas. Isa na dito si Maria Rosel Cifuentes, 35 anyos na isang overseas Filipino worker sa Hong Kong. Ang excited nang sumakay sa eroplano pauwi ng Pilipinas upang makita at makasama ang pamilya. Ngunit sa kasamaan palad, sa araw mismo ng kanyang flight nitong January 26, 2024, hinarang si kabayan ng mga kapulisan sa immigration. Inaresto at ikinulong ito dahil sa umano'y pagkakasangkot nito sa money laundering. Sa investigasyon kasi ng Hong Kong Central Police Station, napag-alaman umano na may gumamit ng pangalan ni kabayan para mag-loan ng hindi niya malalaman. At napag-alaman din ng kapulisan na ang bank account ni kabayan ay ginamit sa paglabas umano ng pera. Itinanggi ito ng ating kabayan dahil hindi umano totoo ang ibinibintang sa kanya dahil wala naman daw siyang kaalam-alam sa nasabing money laundering at wala umano siyang nautang na pera sa Hong Kong. Kaya lubos ngayon ang panawagan ng mister ng ating kabayan. Nagsusumamo ito ng tulong para sa kanyang misis na nakulong sa Hong Kong. Nanawagan ito kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, Senator Raffy Tulfo at OWA Administrator Arnel Ignacio na sana'y matulungan ang kanyang misis dahil hindi na rin ito makontak at wala na siyang balita kung ano na ang kalagayan ng kanyang misis sa ngayon. Ako po si Peter Santos Nakwa na humihingi po ako ng tulong kay Presidente Bongbong Marcos para po sa aking asawa na nagkaproblema sa Hong Kong sa ibang bansa. Isa po siyang OFW na nagtatrabaho ng maayos na pinaparatangan nila ng hindi naman niya ginawang kaso. Yung kaso sa kanya na ibinibintang na nadadawit siya sa isa daw pong money laundering, mahal na Pangulo. At sa mga bumubuo ng mga pwedeng makatulong sa akin sa OWA, sa Raffy Tulfo, humingi po ako ng tulong sa inyo para matulungan po yung asawa na nagdudusa sa kasalanan. Wala siyang idea, wala siyang kaalam-alam. Sana po mabasa niyo po, makita video na to. Matulungan niyo kung may share yung video na to para umabot sa Raffy Tulfo at sa ating mahal na Pangulo na si Bongbong Marcos. Sana tulungan niyo yung asawa ko na si Maria Rosel Fuentes na nagdudusa ngayon sa escort sa kulungan ng mga babae. Mag-ingat po kayo mga kababayan OFWs, lalo na sa mga OFWs na nasa Hong Kong. Dahil hindi lang ito ngayon nangyari. Marami na sa mga overseas Filipino workers ang nakasuhan ng money laundering. Dahil sa ginamit umano ng mga sindikato na nauugnay sa mga scam ang mga bank account ng ating mga kababayan. Kaya mag-ingat kayo sa mga link na natatanggap nyo sa social media, lalo na dyan sa inyong mga email, Facebook Messenger. Huwag na huwag po kayo basta-basta na magkiklik ng link dahil yan po ang kalimitan na ginagamit ng mga sindikato upang makuha nila ang inyong personal na identifikasyon hanggang sa sila'y makapasok na sa inyong mga personal na bank accounts na siyang gagamitin nila na daluyan ng pera sa pang-i-scam. Marahil itong ating kababayan ay isa siya sa nabiktima sa modus operandi nitong mga scammer dahil ayon sa mister, nasabi daw ng kanyang misis na babalik pa ito sa Hong Kong para magtrabaho ulit. Gusto pa nga daw nito magpasama sa mister sa Pedro Hill para magpamedikal. Wala po siyang kasalanan. Pauwi na po siya para mag-report sa bago niyang employer dito sa Pedro Hill. Totally, nagsabi siya sa akin, nag-chat siya sa akin na samahan ko siya para mapagpa-medical uli dito sa Pilipinas para sa bago niyang employer. Wala po talaga siyang kasalanan. Babalik pa nga po siya dyan sa Hong Kong eh. So gumawa ng krimen, sana makonsensya ka sa tinatahak na nangyari sa asawa ko.
Sana managot yung gumawa nito sa asawa ko kasi wala siyang kaalam-alam. Wala na nga siyang kapera-pera na uuwi dito tapos ganyan pa yung nangyari. Sana po guys matulungan niya po ako makaabot kay Sir Rapi Tulfo at sa ating Pangulo na si Bongbong Marcos. Tulungan niyo po kami. Lagi hintay pa rin po ako ng update sa OWA. Tsaka sa konsulado ng Hong Kong kung anong balita sa asawa ko kasi hanggang ngayon hindi ko pa po siya nakakausap. Wala pa po kami contact sa kanya. Nag-aalala na po ako sa asawa ko. Sana po mapansin niyo itong video na to. Pa-share naman po guys. Salamat. Malaking bagay po. Ma-share ang bawat share niyo. Salamat po. Malaking tulong po ma-share to. Makaabot kay Sir Rapi Tulfo at sa ating Pangulo si Bongbong Marcos. Para po matulungan kami kasi kawawa naman po asawa ko, nagdudusa po siya na kasalanan hindi naman niya ginawa. Tapos pinag-uusap-usapan siya ng mga kapwa niya OFW na wala namang naitutulong. Tapos pambabas pa yung ginagawa sa asawa ko. Grabe naman. Pinagdadaan ng asawa ko, hindi ko na alam kung anong nangyayari sa kanya, kung anong iniisip niya ngayon. Pero sabi ko sa kanya na huling tawag niya sa akin, sabi ko magpakatatag siya, lalapitan namin ng lahat ng pwedeng lapitan. Diyos na yung bahala sa mga guys. Tulong naman po, sana may share niyo tong video na to. Sana umabot sa kinauukulan para matulungan kami. Maraming beses na po ako nag-comment sa mga dapat may comment sa mga pwedeng tumulong sa akin. Nag-message rin po ako sa Action Rapi Tulfo. Sana po matulungan niyo po kami. Sana mapansin ng mga kinataas-taasan sa Pilipinas ang panawagan ng Mr. ni Kabayan. Dahil hindi naman tama yung magdurusa yung tao sa kulungan na hindi naman siya ang may gawa ng kasalanan. Napakasakit nito sa ating kabayan. Imbis na sanay nasa Pilipinas at kapiling na nito ang pamilya, ngayon ay nagdurusa ito ng sobra sa kulungan doon sa Hong Kong. Dahil sa paratang na hindi naman niya ginawa. Kaya mag-ingat po kayo mga kababayan. Dahil marami po talagang scammer sa social media. Yung iba gumagamit ng mga mukha ng mga sikat na artista para makainganyo ng mga tao na maklik yung link nila. Kaya iwasan niyo pong i-click yung mga link na dumating sa inyong Facebook Messenger at email. Mas mabuti pang i-delete nyo na kaagad yung mga kahina-hinalang link, yung alam nyo hindi naman importante. Dahil napakahirap po sa isang OFW na magkaroon ng problema sa ibang bansa. Malayo ka sa pamilya. Walang dadalaw sa'yo at di rin kayo kaagad matulungan dahil hindi lang naman ikaw ang OFW na nanghihingi ng tulong. Kaya yung iba ay naabot pa ng ilang buwan at ilang taong nakatingga sa kulungan dahil sa dami ng OFWs na tinutulungan ng gobyerno.